Hindi pwede yan kasi baka hindi ako makalabas dito sa session hall. So ang tagal. Tapos nagsasagutan na sila. Hindi na sila nakaharap sa akin eh. Nakaharap na sila sa isa't isa eh. Tapos sabi ko, ako baka magsuntukan na ito. Baka magsuntukan na ito sila. Tapos sabi nung, padala na naman ng note yung isang konsihal. Sabi niya, magpa-recess ako. I-recess mo, kausapin ko ito sila. Kasi na 3 oras na kami. 3 oras na. Nagsasagutan silang lahat. Silang dalawa. Akala ko nga yung isa, may mahihimatay na kasi ano yun siya eh, may diabetes. Sa inyong lahat. Yun po ang experience ko as Vice Mayor. And nasabi ko po sa sarili ko na hindi ko alam kung trauma yun. Trauma sa experience ko sa 3 years na Vice Mayor ko. Pero nasabi ko talaga na ayaw ko ang legislative work. Ayaw ko yung debate. Kasi mas gusto ko kung ano yung napag-usapan natin, tulad sa Executive Department sa City Hall, kung ano yung napag-usapan with the department heads na ganito yung gagawin natin, diretso na implementation na kaagad. Nahihirapan ako personally kapag meron pa madaming discussion at meron pa madaming debate. Kaya na-realize ko na okay naman, fulfilling siya. Kasi marami kang nai-institutionalize sa mga resolutions mo at sa mga ordinances mo that will live through generations. Kailangan mo talaga makinig sa kanila ng 1 oras at kalahati para lang sa privilege. At ito pa, kapag pumapayag ng interpellation dahil makikipagtalo sa kalaban niyang konsihal. So, yun yung experience ko sa pagiging Vice Mayor. Meron pa akong isang experience na alala ko. Siyempre, di ba may competition sa mga konsihal sa per district. Meron talagang, sa magkaibang distrito, wala. Pero doon sa distrito nila, meron talagang competition yan. Dahil pagdating ng election, di ba, ano yan, sino ang number 1? Sino ang walang hiyang nag-vote for 1? Ganun yun. Siyempre, di ba, nanalo na kayo. Pagdating nyo na sa council, doon na yung gitgitan at girian sa nangyari sa eleksyon. Yan lagi, nakailang eleksyon ako, 2010 as mayor, 2010, 2016, 2019. Yan lagi ang naririnig ko na reklamo ng mga konsehal kapag kami ay nagpapatakbo na ng kampanya, yung mga nag-vote for 1. At yun lagi ang tinatawag ng mga kasama nila na dalo sa Ilonggo. Dalo yaman. Dalo. Nako, lagi. Kamot ka na lang sa ulo kasi yan, araw-araw. Araw-araw yan, reklamo. Hindi kami junk. Ginang kami. Hindi kami dinala. So, meron ako experience nung Vice Mayor ako. Tumayo na yung isang konsehal namin. Kinestyon na yung ordinance. Kinestyon na yung ordinance. Karamihan din sa ating mga konsehal, kung hindi man mga lawyers, dahil sa sobrang tagal nila, magaling na rin sila sumulat ng batas. Nakakaintindi na rin sila na mabilis. Mabilis sila sa pagdating sa legislation, pagsusulat ng batas, nakakaintindi sila kaagad. So, tumayo na yung isang counselor namin, nagsimula na siyang mag-interpolate. Meron na dumating na maliit na papel doon sa akin sa taas. Huwag mo tawagin si
Sabi ko, sinagot ko siya, hindi pwede yan kasi baka hindi ako makalabas dito sa session hall. So, ang tagal. Tapos, nagsasagutan na sila. Hindi na sila nakaharap sa akin eh. Nakaharap na sila sa isa't isa eh. Tapos sabi ko, baka magsuntukan na ito. Baka magsuntukan na ito sila. Tapos, sabi nung, padala na naman ng note yung isang konsihal. Sabi niya, magpa-recess ako. I-recess mo, kausapin ko ito sila. Kasi na 3 oras na kami. 3 oras na. Nagsasagutan silang lahat. Silang dalawa. Akala ko nga yung isa ay mahihimatay na kasi yun siya may diabetes. So, inaantay ko na lang pag mahimatay ito, tapos na. So, yun. Natapos kami dahil yung isang konsihal, sabi niya mag-recess ka, kausapin ko yung dalawa. So, kinausap. Kasi sila din naman, I was the youngest, so pakikinggan lang din nila yung mga kaedaran na batch lang din nila. Sila din yun, magkakaibigan din yan sa paglabas nila sa loob ng session hall. So, yan po ang experience ko as Vice Mayor. And mind you, hindi madali na nakaupo ka doon sa taas, tapos binabalanse mo lahat ng mga konsihal mo, bibigyan mo lahat ng pagkakataon na makapagsalita, bibigyan mo lahat ng pagkakataon na maipresenta niya kung ano yung gusto niyang gawin para sa bayan, sa municipality or sa city. Kaya pag kayo po ay nasa session hall na at ganyan na ang nangyayari, mainit na, huwag niyo naman kalimutang padalhan ng kape yung mga vice mayor ninyo na nandoon na nakaupo sa taas, nakikinig sa inyong lahat. Yun po ang experience ko as vice mayor. And nasabi ko po sa sarili ko na hindi ko alam kung trauma yun, trauma sa experience ko sa 3 years na vice mayor ko, pero nasabi ko talaga na ayaw ko ang legislative work. Ayaw ko yung debate. Kasi mas gusto ko kung ano yung napag-usapan natin, tulad sa executive department sa City Hall, kung ano yung napag-usapan with the department heads na ganito yung gagawin natin, diretso na implementation na kaagad. Nahihirapan ako personally kapag meron pa madaming discussion at meron pa madaming debate. Kaya na-realize ko na okay naman, fulfilling siya. Kasi marami kang nai-institutionalize sa mga resolutions mo at sa mga ordinances mo that will live through generations doon sa inyong lugar. Pero naisip ko, I like executive work better. Kasi kung ano yung kailangan mo i-implement, direction mo na siyang i-implement, monitor mo na lang ang implementation na kailangan ninyong gawin na trabaho. Share ko lang po sa inyo ang Davao City experience when I was mayor. Sinimulan po namin siya sa pagtingin kung ano ba yung competitiveness index ng isang syudad. So, kung aware po kayo, syempre every year po merong assessment ang interagency na pinangungunahan ng Department of Trade and Industry. Nakalagay doon ang competitive index ng isang municipality or ng city. So doon po kami nagsimula noong ako ay mayor. Economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, and innovation. Yan po yung competitive index na ginagamit ng DTI. At doon din po kami nagsimula. So, galing doon sa competitive index, kumuha kami ng mga priorities dahil meron lang tayong 3 taon. 3 taon lang na kailangan mo magawa o ma-implement ang mga proyekto mo. Swerte na lang kung mabigyan ka ng isa pang term kasi meron kang 9 years
para makita talaga ng mga tao, unang-una, nagawa mo, pangalawa, kung anong epekto